sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jadine ng Bago Bantay, Quezon City. Loyal listener mo ako mula pa nung nasa radyo ka since 2015 hanggang sa napunta ka sa digital. Marami na akong napakinggang kwento sa inyong channel at mas nakaka-relate talaga ako sa mga horror stories na tinatampok ninyo. At eto na, pasulat ako sa inyong programa dahil gusto ko ring i-share sa inyo ang aking kwento ng kababalaghan. Papa Dudut, alam ko na meron din sa inyo ang nakakaranas ng pinaglalaroan ka ng mga kasama ninyo sa bahay. Yung mga hindi natin nakikitang kasama sa bahay. Ikakwento ko sa inyo ang mga karanasan ko sa bahay ng biyenan ko. Taga-probinsya ang mga biyenan ko, kaya minsanan lamang kaming nakakabisita at nakakapag-stay doon simula na mag-aral ang anak ko dito sa Quezon City. Una kong ikikwento nung panahon na kami pa lamang ng partner at anak ko ang palaging nasa bahay dito sa una naming tinirhan sa Quezon City. Doon pa sa Road 23 sa Project 8. Nang mga panahong yon ay nakatira pa sa amin ang mga in-laws kong mga wala pang asawa dahil nga sa mga nag-aaral pa lamang. Okay lang yon sa amin, lalo na sa akin kasi hindi naman sila sakit ng ulo. Magaling silang makisama at tumutulong naman sila sa akin sa mga gawaing bahay. Samantala natatandaan ko noon, magang pumasok sa work ang partner ko. Ang kapatid naman niya sa ibang city nag-aaral, kaya doon nakaboard. Yung bunso maaga ding pumasok. Kami lang dalawa ng anak ko ang naiwan sa bahay. Nasa gitna ako ng pagwawalis nang nakita kong nasa gitnang bahagi ng kitchen ang upuang maliit ng anak ko, kaya nilagay ko ito sa gilid para mawalisan ng sahig. Mabilis lamang ako nakatalikod sa kitchen kasi dinadust pan ko na lamang yung pinagwalisan ko ng pag-turn ko. Nasa gitna na naman ng upuan ng anak ko. Mga 3 steps lang galing sa kinakatayuan ko. Imposibleng anak ko ang gumawa nun kasi natutulog pa ito. Kinilabutan ako kaya dali-dali akong pumasok ng kwarto. Palaging ginagaya ang boses ng anak ko at tumatawag ng mama. Nakalakhan ko ang paniniwalang huwag agad tutugon kapag may tumawag sa iyong hindi mo nakikita kung sino. Maraming beses na nangyari ito at pati na rin yung mga biyanang ko nakakarinig. May isang madaling araw na nadudumi ako. May tumatawag ng mama sa labas ng pinto ng CR. Siyempre kinilabutan talaga ako. Pinakamalala ginaya pa kung paano mag-tantrums yung anak ko. Chat ako agad sa biyanan ko, sabi ko pakisilip kung gumising ba yung anak ko. Tapos sabi tulog na tulog nga daw. Kinabukasan pa ito kinuwento sa kanila. Kaya nilagyan nila ng pangontra yung anak ko, baka kasi paglaruan din. Samantala hindi lang sa panggagaya ng boses ang ginagawa ng multo sa bahay namin. May mga gamit kami na kung
kailan mo kailangan bigla-bigla na lamang nawawala. Tapos kung kailan hindi mo hinahanap o nawawala na sa isipan mo bigla na lamang lilitaw. Yung bracelet kong kakalapag ko lamang sa itaas ng cabinet kasi maliligo ako. Nung susuotin ko na ulit nawala. Nagtulungan na kami ni Bianan na naghanap pero nung nakauwi na kami ay nakita na lang ni Bianan ulit sa taas ng cabinet. Tapos noon, yung wallet kong nasa bag lang nakita na lang naming nasa ilalim ng kama. Na pinaka-imposibleng mapunta noon kasi wala pa namang pumasok sa kwarto that time. Kasi galing kaming mall, tumambay muna kami sa sala tapos yung bag ko nasa sofa sa sala. Yung walis na nasa lagayan, hinanap namin sa kasulok-sulukan ni Bianan. Kahit sa mga lugar na imposibleng makita yung walis ay sinuyod namin. Kinausap ni Bianan na isauli na nila kapag tapos na nilang gamitin. Pag-uwi namin, nag-chat yung Bianan ko at sinabi niyang nasa ilalim ng sofa yung walis. Tapos nung itinaas na namin ang walis, pero makalipas ang ilang oras ay nawawala ito. Tapos ay nakikita na lang namin sa ilalim ng sofa. Yung cream ni Bianan nakakalapag lang tapos tumingin lang siya saglit sa salamin na hawak niya kasi maglalagay na siya ng face cream. Ayun, nawala na sa gilid niya. Naiinis ang Bianan ko kasi kakabili lang noon sa drugstore. Halos 1,400 pesos ang halaga. Later on ay nakita na lang naming itong nasa ibabaw ng cupboard sa kusina. Dahil dito, sinabi na ng biyanang kong babae na umalis na kami sa tinitirhan namin dahil sa haunted ang bahay. Maski ako ay parang desidido na ring lumipat pero ayaw ng asawa ko at mga in-laws ko kasi mapapalayo sila sa work nila kapag lumipat pa kami. Sa kabilang banda, yung biyanang kong lalaki ay nakaranas din ng kababalaghan sa bahay namin. Isang araw may kinakalkal siya sa garden. Yun pala ay pilit niya na ina-uproot yung katutubo pa lamang na puno ng balete malapit sa kulungan ng aso. Nang tuluyan niya daw itong ma-uproot ay biglang may tumalsik sa kanyang tubig sa likod na parang in-spray. Kinabukasan ay hindi na siya makatayo at sabi ay napakasakit ng likod niya na natamaan ng tubig. Ang taas din ng lagnat niya kaya naman nagpatawag kami ng manggagamot. Ang sabi nagalit kasi ginalaw yung bahay. Hindi ko pala na-mention na eto yung puno sa dulo ng bahay namin ang dahilan kung bakit may mga unseen friends kami sa bahay. Sabi kasi ay pagagalingin lang yung biyenan ko kung itatanim ulit sa dati yung balete tapos ay bibisi-bisita daw sila sa bahay. Samantala naobserbahan ko din noon sa bahay na pagpatak ng 3:00 impunto ng madaling araw. Inaasahan na talaga naming may magpaparamdam. Kung hindi ka makakarinig na naglalakad sa mga gawing kusina, inoon ang gripo sa lababo or hinihila-hila yung dining chair namin na talagang iingit kasi gawa sa mabigat na kahoy. Minsan ay pinapaikot-ikot din yung doorknob namin na pinakakinakainisan ko kasi natatakot talaga ako. Baka tuluyang buksan yung door namin. Samantala isang gabi, ako lang yung naiwan sa bahay kasi pinagbigyan nilang igala yung anak ko sa night market kasama ang mga biyanan ko. Pagod ako sa mga gawaing bahay at trabaho kaya nagpaiwan ako at gusto ko na lang sanang matulog. Kaya pumikit na ako nang may biglang kumalabit sa akin sa braso gamit ang kuko. Alam kong hindi ako namamaligmata kasi pagtingin ko sa braso ko ay may bakas ng kuko na pahaba. Kinausap ko na lamang na huwag na akong guluhin kasi ako lang mag-isa. Natatakot na ako kaso wala akong magawa. Tinags ko na lang sila na bilisan na umuwi. Lumipas ang ilang buwan. Dahil sa naging busy na ako noon sa work ay hindi ko na maasikaso ang mga anak ko.
Kaya nag-hire na ako ng kasambahay. Ilang araw na siya sa amin nang biglang sabi niya ay baka umalis na siya kasi parang ayaw sa kanya ng mga friends sa bahay. Kinilabutan kami kasi pag siya lang daw mag-isa ay bigla na lang bubukas tapos ay isasara ang pinto ng kabilang kwarto, and ang pinaka-creepy is medyo sayad yung pinto. Kaya kailangan talaga ng force kapag i-open or isasara yung door. Minsan may hahawi daw sa tassel curtains na parang hinawi ng tao. Kasi hindi yon naabot ng hangin kasi mabibigat din yon. Pinakamalala niyang naranasan ay noong nagtutupi siya ng damit sa sala nang bigla na naman daw bumukas yung door sa kwarto ng kapatid ng partner ko. Tapos ay pinabayaan niya lang daw. Tapos nung kukuha siya ng tubig na maiinom, dadaan siya sa kwarto kaya lalapit na sana siya para isarado yung pinto nang may biglang sumitsit ng pagkalakas-lakas galing sa loob ng madilim na kwarto. Kaya hindi ko na pinigilan yung kasambahay namin na umalis sa bahay namin. Kasi ramdam ko at bakas ko sa reaksyon ng kanyang mukha na takot na siya. Samantala isa sa mga ikinakabuhay ng biyanang kong babae ay ang pagtitinda ng kung ano-ano. May naging suki siya na nakakakita ng mga unseen entities. Pinapasok siya minsan ni biyanan kaso hindi siya makatagal kasi madami daw nagagalit sa presensya niya. Sabi niya sa labas sila mag-usap, ito na yung sana hindi ko na lang nalaman. Hindi ko sana ma-visualize yung mga nagpaparamdam sa bahay. May bata daw. Yun yung minsang playful tapos ay pinaglalaruan daw yung rice dispenser namin. Take note, hindi niya alam na minsan talaga bigla-bigla na lang bubuhos yung bigas sa rice dispenser. Pinagwawalang bahala na lang namin, meron daw isang lalaking parating nakatayo sa may ref namin. Kaya pala ibang kilabot at lamig kapag nagagawi ako sa may ref. Akala ko'y dahil malapit lamang ako sa ref. May babae sa loob ng CR, kaya din pala kinikilabutan ako sa loob. Yung tipong walang hangin pero minsan ay parang may magbublow ng hangin sa likod ko. Minsan pa nga ay hinahawi yung buhok ko. May matandang maitim sa dirty kitchen. Galit daw ito. Reason, bago ko pa malaman ito, may nararamdaman na talaga ako doon kahit umaga or tanghali ako nagluluto doon. Hindi talaga ako mapakali na parang may nakatingin sa akin. Tumataas talaga ang balahibo ko at doon din ay may pinakamabigat na presence. Sa kabilang banda ay hindi ko na lang kinikwento yung mga minor na paramdam. Kasi nung madalas kinikwento ko yung mga nararanasan ko ay parang mas nagpaparamdam sila lalo. Andiyan yung nakakakita ko ng solid black shadow figure na naglalakad sa ginagawang bodega sa likod ng bahay. Unang nakita ko ito nung nagpagpasyahan namin kumain sa labas ng bahay. Natigilan ako kasi kahit kumurap na ako ng 3 beses ay nakita ko pa rin siya. Napansin ito ng biyanan ko kaya parang may hint na sila na nakakita ako. Kaya sabi bilisan namin kumain. Dahil naman sa mga nangyayari sa bahay namin, ay naging madasalin kami. Lalo na bago matulog at pagising sa umaga. Pero may mga pagkakataon talaga na kahit nagnonovena ka pa, ay susubukin ang mga pilyong kasama namin sa bahay ang pasensya ko. Yung pipikit na ako tapos may bubulong-bulong sa tenga ko. Natatakot ako matulog nang walang ibang ingay sa paligid kasi parating may bumubulong. Ginagawa ko, may maliit akong speaker at tinatapat ko sa ulo ko at nagpapatugtog ako ng worship songs. Alam kong hindi ko guni-guni kasi napaka-vivid ng bulong. Kaya thankful din ako sa minsang pagpapatugtog ng brother-in-law ko sa loob ng kwarto niya kasi mas nakakatulog ako ng mahimbing at ng kampante. Samantala, year 2022 was the worst year for my biyanan. Grabing challenges ang napagdaanan namin at the time. May nangyaring nakaapekto sa mental health ng biyanang kong babae. Lahat kami ay busy noon kaya hindi namin siya napapansin.
na may problema na pala siya. Not until na bigla na lang siyang magwala at nagsisigaw. Lalong lumala ang negative energy sa bahay dahil doon. Kaya parang fiesta din yon para sa mga entities. Palagi nagsishare si Bianan sa mga paramdam. Diyan yung water dispenser, bigla na lamang tutunog na parang may kumukuha ng tubig. Yung rice cooker na bigla na lamang iniwang nakakook, pagtingin niya ulit ay nakatanggal na yung saksakan sa outlet. Palagi may dumadaang itim na anino mayat maya. May tumatawag ng pangalan niya at yung pinakamalala yung nakatulog siya sa sala na may biglang dumungaw din daw sa kanyang itim na anino. Palagi ko siyang sinasabihan na magdasal at magsimba. Kasi the more na nag-i-emit siya ng negative energy, mas nagiging malakas yung mga nagpaparamdam. Hindi rin nakaligtas ang biyanang kong lalaki dahil ayaw din siyang tigilan ng mga pilyo naming kasama sa bahay. May isang gabing naguhugas siya ng mga pinggan nang bigla na lamang daw humangin ng napakalakas kahit nakasarado lahat ng mga bintana at pintuan. Nagsihulugan din daw yung mga ibang gamit na nasa itaas ng dining table. Sakalang nakakita si Biana ng white lady sa likod niya. Dali-dali siyang pumasok sa kwarto nila at nagkulong at mula noon tuwing matatapos na silang kumain, nagkukulong na sila ng kwarto at nagdadala na rin daw ng arinola. Kinabukasan na lang din daw niya hinuhugasan ang pinagkainan. Sa kabilang banda ay lalong lumala din ang pagpaparamdam ng mga multo sa brother-in-law ko. Pagkagaling niya sa work ay nagko-computer siya sa sala ng madaling araw. Nang biglang may umihip na malamig na hangin. Bilang sinusulit niya ang pagko-computer ay binaliwala niya lang daw ito. Nang biglang may naglakad na white lady galing sa kusina papunta sa kwarto niya. Naistatwa siya sa kinakaupuan niya at nakagalaw lang noong nawala na ito. Dali-dali din siyang tumakbo patungo sa kwarto namin ng asawa ko para magsumbong. Kung sapat lang daw ang kinikita niya sa work niya ay bubukod na raw siya dahil ayaw na raw niyang tumagal doon sa bahay. Hindi nga nagtagal ay nag-boarding house na lamang ang brother-in-law ko malapit sa opisinang pinagtatrabahuhan niya. Kinabukasan pag-alis ng brother-in-law sa bahay, nagpa siya ang biyanang kong babae na linisin ang kwarto. Habang siya ay naglilinis, ako naman ay nagluluto ng tanghalian namin. Nang biglang sumigaw ang biyanan ko, siyempre napatakbo ako ng di oras at inalam ko sa kanya kung ano ang nangyayari. Ay naman si biyanan ko, yung pinto daw sa kwarto ay bigla-bigla na lamang bumukas at nung sisilipin niya ay biglang sumarado raw ito na parang may taong sumara galing sa loob kasi nabitawan niya yung doorknob sa lakas ng hila at saka nag-lock bigla. Alam naming hindi ito basta-basta sasarado dahil may problema ang pintong yon at hindi ito basta magsasarado ng dahil lang sa hangin. Sabi ko na lang sa biyanang ko na ako na lang ang magpapatuloy sa paglilinis ng kwarto at doon na lang siya sa ibaba at samahan na lang niya akong magluto ng pananghalian namin. Agad naman pumayag ang biyanang ko at dali-dali kaming buwaba sa kaba na rin. Nung araw ding yon, Papa Dudut, ay may dumating kaming bisita. Kaibigan ito ng biyanan ko at may kasama itong maliit na batang babae. Nag-uusap sila sa sala at that time habang ako ay naguhugas ng mga pinagkainan nang biglang lumapit sa akin ang bata. Ang dami pong mumu sa bahay ninyo, wika nito. Natigilan naman sa pagkukwentuhan ng biyanan ko at ang kaibigan nito at lahat sila ay napatingin sa akin. Tinatakot po nila ako, sumbong pa ng bata sa akin. Sinong nananakot sa'yo? Anong itsura niya? Usisa ako. Yung babae po sa CR at saka yung lalaki po dyan sa tabi ng ref. Tapos may mga nakasilip din po sa hagdan. Mga pangit po sila, natatakot po ako. Naiiyak na sabi nito sa akin. Dahil dito ay pinauwi na ng biyanang ko ang kaibigan niya at yung batang kasama nito. Kinagabihan naman ay tumawag ang kaibigan sa biyanang ko at doon sinabi nito na mataas daw ang lagnat ng anak niya
At panayang iyak nito kasi hindi raw makalimutan ang mga nakita niya sa bahay namin. Dahil dito, kinausap ko na ang aking asawa pagka-uwi niya galing sa trabaho. At doon ay nagkasundo na kami na umalis na kami sa bahay namin. Nangako ang asawa ko na bukas daw ay maghahanap sila ng tatay niya ng malilipatang bahay sa Project 8. Samantala kinabukasan, sumama na rin ako sa asawa ko para maghanap kami ng bagong malilipatang bahay. Naiwan ang biyanang ko. Buti naman at hindi siya nag-iisa kasi dumating ang home service niyang manicure and pedicure. Ayon sa kwento ni biyanan sa akin, nagpaalam itong manikurista na makikigamit daw ng CR. Dalawa yung CR naming magkatabi. Pagpasok niya ng kabilang CR, walang tao sa loob. Nang lumabas na siya, naabutan niyang pasarado na yung pinto ng kabilang CR, tapos nag-lock at may nag-flash. Binaliwala niya lang kasi akala niya ay ako. Sabi niya sa biyanan ko, dumating na pala si Jadine, madam. Nagtaka naman si biyanan at sinabi daw niya na hindi pa ako dumarating. Sila lang daw dalawa sa bahay. Namutla daw ang manikurista pagkatapos ay natawa na lang daw ang biyanan ko. Tapos yun na nga, habang ginagawa daw ang pedicure sa biyanan ko ay hindi daw mapakali ang manikurista. Parang may nakatingin daw sa kanya galing sa kusina. Parang galit daw kung makatingin kaya ginagawa niya, kinakausap niya palagi si biyanan para hindi ito makatulog. Kasi mas natatakot daw siya kapag nakakatulog si biyanan. Samantala, nakahanap din kami ng malilipatang bahay dito sa Bago Bantay, Quezon City. Malapit lang sa Santo Niño Parish. Agad ko yung sinabi sa biyanan ko at ayun na nga papadudot, makalipas ang isang linggo ay lumipat na kami ng tirahan at iniwan na namin ang haunted house na bahay namin sa Road 23. Sa awa naman ng Diyos, maganda, maaliwalas at walang negative energy ang bagong bahay na nilipatan namin. Yes, walang multo kaya sobra kaming nakahinga ng maluwag. At saka mas malaki ito kumpara sa dating bahay namin kaya nakagagalaw kami ng maayos. Lalo na ang biyanan ko. Sa ngayon papadudot ay dito pa rin kami nakatira sa Bago Bantay at wala na kaming nararanasang kababalaghan. Pero yung experience naming yon sa dati naming bahay ay hindi namin makakalimutan. Yung paniniwala namin na ang horror stories ay gawa lamang ng malikot na imahinasyon ng writer ay hindi pala. Dahil totoo pala talagang may ganito. Pero sa kabila noon, naniniwala pa rin ako na wala pa rin makakatalo sa pagmamahal at kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Papadudot, ito lamang ang maibabahagi ko sa inyo sa ngayon. Sana'y mabasa po ninyo at maitampok. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Jadine. Maraming salamat kay Jadine sa pagbabahagi mo sa amin ng isang totoong kwento ng kababalaghan. Mabuti ang naging desisyon ninyo na umalis na sa bahay na yon dahil na rin sa hindi magandang mga elementong kasama ninyo roon. Bagamat hindi naman nananakit pero gumagawa naman sila ng mga bagay na kinakasira ng inyong isipan. Kaya madalas nating sabihin na kung kaya ninyo namang lumipat sa mas maayos na tirahan ay gawin nyo na. Huwag kayong magtiis sa bahay na hindi nagbibigay sa inyo ng katahimikan at kaginhawahan ng isipan. Kung may kakayahan naman ng inyong pamilyang maghanap kayo ng ibang bahay na mabibili at maupahan, pero kung hindi sapat ang inyong pera at tanging yung haunted house lamang ang matitirhan ninyo ay palakasin nyo na lamang ang inyong depensa sa pamamagitan ng matibay na pananampalataya sa Diyos. Pero kung hindi pa rin talaga sila umuubra, huwag na kayong magdalawang isip na umalis sa haunted house na inyong tinitirhan. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya.
sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.